Ang tunog ng nababasag na salamin ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng malawak na mansyon. Natigilan si Maria. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang napatingin sa sahig. Doon, sa gitna ng nagkalat na bubog, nakatingala sa kanya ang mukha ng isang magandang babae mula sa isang nabasag na larawan. Ang asawa ni Sir Eduardo Monteiro. Ang yumaong ginangnang mansyon. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi ito isang ordinaryong bahay at hindi iyon isang ordinaryong gamit. Bawat bagay sa loob ng silid-aklatan na ito ay tila may sariling bigat, may sariling halaga, nakatumbas na siguro ng ilang taong sahod niya. Sinubukan niyang damputin ang mga piraso ng bubog, nanginginig ang mga daliri, ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto. Hindi man lang ito lumikha ng ingay, ngunit naramdaman ni Maria ang pagbabago sa hangin. Isang malamig na agos ang tila gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Eduardo Monteiro. Matangkad, nakasuot ng mamahaling business suit, at may tindig na tila kayang magpatigil ng kahit anong bagay sa kanyang paligid. Pero hindi ang tindig niya ang nagpatigil sa paghinga ni Maria. Ang mga mata niya, walang emosyon, malalim, at tila may pasan na bigat ng buong mundo. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga matang yon ay nakatuon sa nagkalat na bubog, sa sahig, sa nabasag na larawan ng kanyang asawa. Sir, sorry po. Halos pabulong na sabi ni Maria. Napayuko. Hindi ko po sinasadya. Aaksidente lang po. Hindi sumagot si Eduardo. Naglakad siya palapit. Maingat na iniiwasan ang mga bubog. Yumuko siya at pinulot ang larawan mula sa nabasag na frame. Pinagpagan niya ito na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ni hindi man lang siya tumingin kay Maria. Get out. Mahinang sabi niya. Ngunit ang lamig ng kanyang boses ay mas matalas pa sa kahit anong sigaw. Sir, babayaran ko na lang po. I said get out. Sa pagkakataong yon, tumingin siya kay Maria. At sa isang saglit, nakita ni Maria ang isang bagay sa ilalim ng malamig na maskara na iyon. Isang napakalalim na sakit. Isang sakit na mabilis na napalitan ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa buong mundo. Nagmamadaling lumabas si Maria. Nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa takot na masisante siya, kundi dahil sa bigat ng kalungkutan na bumalot sa buong bahay na yon. Ang mansyon ng mga Montero ay hindi isang tahanan. Isa itong magandang musoleo, puno ng mga alaala na hindi na kayang ayusin pa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napatigil siya sa tapat ng isang malaking bintana na tanawang hardin. At doon, nakita niya si Gabriel, ang nag-iisang anak ni Sir Eduardo, nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas. Sa kabilang bakod, sa isang parke, may mga batang naghahabulan, nagtatawanan, malayang tumatakbo sa ilalim ng araw. Hindi gumagalaw si Gabriel. Ang mga mata niya lang ang sumusunod sa bawat takbo, sa bawat talon ng mga bata. Walang inggit sa kanyang mukha. Tanging isang tahimik na pangungulila. Isang malalim na pagnanasa para sa isang bagay na kailanman ay hindi na niya maaring makuha. May kung anong kumirot sa puso ni Maria. Bilang isang dating physical therapist, alam niya ang itsurang yon. Iyon ang itsura ng isang kaluluwang nakakulong sa isang sirang katawan. Kinagabihan, hindi mapakali si Maria sa kanyang maliit na silid. Naalala niya ang mga pasyente niya noon, ang mga ngiti nila sa bawat maliit na pag-unlad. Naalala niya kung paano siya tinanggalan ng lisensya dahil sa isang akusasyon ng isang mayamang pamilya na hindi matanggap ang katotohanan. Huwag kang makialam, Maria. Trabaho mo lang ito. Maglinis, magluto, umuwi. Huwag kang lumampas sa linya. Pero ang mga mata ni Gabriel, ang mga matang iyon, ay sumisigaw ng tulong. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na mapanganib at maaaring ikasira ng lahat para sa kanya. Ngunit sa puntong yon,
Hindi na niya kayang manahimik na lang. Naghintay siya hanggang sa tumahimik ang buong bahay. Dahan-dahan at walang ingay, binuksan niya ang kanyang pinto. Sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit na stress ball na palagi niyang dala. Isang maliit na paalala ng kanyang dating buhay. Nanginginig ang mga kamay, naglakad siya sa madilim na pasilyo, patungo sa silid ni Gabriel. Sumilip muna siya sa siwang ng pinto. Bukas ang ilaw sa kanyang bedside lamp. Nakaupo si Gabriel sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana, kahit nakadiliman lang ang makikita sa labas. Tila ba hinihintay niyang sumikat muli ang araw para lang masilayan ang mga batang naglalaro sa parke. Dahan-dahan, itinulak ni Maria ang pinto. Lumikha ito ng isang mahinang langit-ngit na nagpatigil sa buong mundo niya. Lumingon si Gabriel. Ang mga mata niyang malungkot ay napalitan ng pagtataka. Ate Maria, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Napalunok si Maria. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat hakbang palapit sa bata ay parang 1 kilometro ang layo. Nasa isip niya ang mukha ni Sir Eduardo, ang lamig ng boses nito. Pwede siyang magsumbong, pwede siyang mapalayas ngayon din. Pero nakita niya ulit ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Gabriel at nawala ang lahat ng takot niya. Pinalitan ito ng isang matinding determinasyon. Pasensya na, Gabriel, mahinang sabi niya. May gusto lang sana akong ipakita sa'yo. Itinaas niya ang kamay niyang may hawak sa maliit na bola. Alam kong mahirap, pero naisip ko, baka gusto mong maglaro tayo? Napakunot ang noo ni Gabriel. Maglaro? Paano? Tumingin siya sa sarili niyang mga paa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ako makagalaw, Ate Maria. Umiling si Maria. Isang maliit na ngiti naman ang sumilay sa kanya. Hindi yung larong takbuhan, ibang klase, isang sikretong laro. Para sa ating dalawa lang. Lumapit pa siya, hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga tuhod. Tumingin siya sa mga paa ni Gabriel na hindi gumagalaw, at pagkatapos ay direkta sa mga mata nito. Ang boses niya ay halos isang bulong na puno ng pangako. Gabriel, gusto mo bang subukan natin? Isang sikretong laro. Ang mga salitang yon ay umikot sa isip ni Gabriel. Matagal na siyang hindi nakakarinig ng salitang laro. Para sa kanya, ang salitang iyon ay para sa mga batang nakikita niya sa parke. Para sa mga batang may malulusog na paa. Tinitigan niya si Ate Maria. Ang mga mata nito ay hindi tulad ng mga mata ng mga doktor at nurse na tumitingin sa kanya na parang isang problemang kailangang solusyonan. Ang mga mata ni Ate Maria, nakikita siya bilang si Gabriel, hindi bilang isang pasyenteng naka-wheelchair. Paano? Tanong niya. May pag-aalinlangan pa rin sa kanyang boses. Ganito lang, sagot ni Maria. At umupo ito sa sahig sa harap niya. Ipinatong nito ang maliit na bola sa ibabaw ng kanyang paa. Subukan mong pisilin, gamit ang mga daliri mo sa paa. Sinubukan ni Gabriel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate. Inutusan niya ang kanyang mga daliri na gumalaw, napisili ng bola. Pero walang nangyari. Tila may pader sa pagitan ng kanyang isip at ng kanyang mga paa. Isang pader na gawa sa galit at lungkot. Wala, sabi niya, at bumuntong hininga. Sabi ko sa'yo, ate, walang pag-asa. Shhh! Mahinang sabi ni Maria. Walang ganyang salita sa laro natin. Ulit. Dahan-dahan lang. Isipin mo lang na may gusto kang abutin sa dulo ng paa mo. Ipinatong ni Maria ang kanyang mainit na kamay sa binti ni Gabriel. Hindi ito ang klinikal na hawak ng isang therapist. Ito ay isang hawak na puno ng pag-aalaga. Sinubukan niya ulit. At sa pagkakataong yon, may naramdaman siya. Isang napakahinang kislot. Isang pag-igting ng isang kalamnan na matagal na niyang kinalimutan. Napamulat siya ng mga mata. Ano yon? Gulat niyang tanong. Tinitingnan ang sarili niyang paa
na para bang ibang tao ang nagmamay-ari nito, ngumiti si Maria, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Naramdaman mo? Tumango si Gabriel, hindi makapagsalita. Isang kislot lang yon. Isang napakaliit na kislot. Pero para sa kanya, para sa isang taong matagal nang tinanggap na hindi na muling makakaramdam ng kahit ano, ang kislot na yon ay parang isang lindol. Andoon pa ang koneksyon sa pagitan ng kanyang utak at mga paa. Nananatili pa roon, natutulog lang, naghihintay na gisingin. Mula sa gabing iyon, ang sikretong laro nila ni Ate Maria ay naging isang ritual. Tuwing sigurado silang tulog na ang lahat, o kapag nasa trabaho si Papa niya, pumupuslit si Maria sa kanyang silid. Minsan may dala itong bola, minsan isang maliit na tuwalya, minsan mga kamay lang niya na matiyagang minamasahe ang kanyang mga binti. At sa bawat araw, may bagong nangyayari. Ang isang kislot ay naging dalawa. Ang paggalaw ng isang daliri ay nasundan ng isa pa. Ate Maria, tingnan mo. Bulong ni Gabriel isang hapon, puno ng pagkamangha. Nagawa niyang iangat ang kanyang buong paa kahit isang pulgada lang mula sa footrest ng kanyang wheelchair. Ang galing! Pabulong ding sagot ni Maria. Ang bawat maliit na tagumpay ay ipinagdiriwang nila sa pamamagitan ng isang mahinang high five at mga ngiting hindi nila maipinta sa kanilang mga muka sa harap ng ibang tao. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Gabriel na lumpo. Siya si Gabriel na lumalaban. At si Ate Maria ang kanyang kasama sa laban. Ang tiwala niya rito ay lumalim. Hindi lang bilang isang alalay, kundi bilang isang kaibigan. Ang nag-iisang kaibigan niya. Isang araw, habang tinutulungan siya ni Maria sa isang ehersisyo gamit ang isang makapal na libro, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Gabriel? Maria? Ang boses ni Helena, ang head housekeeper. Nagkatinginan sila ni Maria. Parehong nanlaki ang mga mata sa takot. Mabilis na itinago ni Maria ang libro sa ilalim ng kama at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa mesa. Pasok po, sabi ni Gabriel, sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. Pumasok si Helena. Ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng silid. Okay lang ba ang lahat dito? Narinig ko kasing may kumalabog. Opo, Ma'am Helena. Mabilis na sagot ni Maria. Ako po iyon. Nabitawan ko po ang librong pinupunasan ko. Tumingin si Helena mula kay Maria papunta kay Gabriel, isang maliit na ngiti ang nasa labi nito pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ganoon ba? Mag-ingat ka sa susunod, Maria. Alam mong ayaw ni Sir ng anumang gulo. Opo, ma'am. Nang makaalis si Helena, sabay silang napabuntong hininga ni Maria. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Kinagabihan, mag-isa na lang si Gabriel sa kanyang silid. May isang libro sa pinakamataas na estante na gusto niyang basahin. Noon, kailangan niya pang hintayin si Helena o si Maria para abutin ito para sa kanya. Ngunit ngayon, may kung anong nag-udyok sa kanya. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, kumapit siya sa gilid ng estante. Dahan-dahan, itinulak niya ang kanyang sarili pataas. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang mga braso at ang pamilyar na pangangalay sa kanyang mga binti. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba. May puwersa, may buhay. Ilang segundo siyang nakatayo, nanginginig, habang inaabot ang libro. At nang mahawakan niya ito, dahan-dahan siyang bumagsak pabalik sa kanyang upuan. Yakap-yakap ang libro na parang isang tropeo. Nagawa niya. Mag-isa. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi isang mahinang tawa, kundi isang malakas, masayang tawa na puno ng tagumpay. Sa di kalayuan, sa ibabang palapag, ang pinto ng mansyon ay marahang bumukas. Kadarating lang ni Eduardo Montero mula sa isang mahabang araw sa opisina. Pagod, at gaya ng dati, pasan ang bigat ng mundo.
Papahakbang na sana siya patungo sa kanyang opisina nang bigla siyang natigilan. Isang tunog mula sa itaas. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay na ito. Isang tunog na akala niya ay hinding-hindi na niya muling maririnig. Ang tawa ng kanyang anak. Ang tawang iyon. Para itong isang dayuhang tunog sa sarili niyang pamamahay. Matagal nang napalitan ng katahimikan at ng tunog ng mga gamot at makina ang dating sigla ng mansyon. Kaya nang marinig ni Eduardo ang malinis at masayang tawa ni Gabriel, natigilan siya sa gitna ng hagdan. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo paakyat, silipin ang anak at ibahagi anuman ang nagpapasaya rito. Ngunit ang isang mas malaking bahagi niya, ang bahaging nababalot ng kasalanan, ang pumigil sa kanya. Paano niya haharapin ang batang yon na alam niyang siya ang dahilan kung bakit ito nakakulong sa isang wheelchair? Naglakad siya patungo sa silid ni Gabriel. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa tapat ng pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa makinis na kahoy, itinigil niya ito. Ano ang sasabihin niya? Anak, masaya ako para sa'yo. Mga salitang hungkag. Mga salitang hindi makakapagpabalik sa mga paa ng kanyang anak o sa buhay ng kanyang asawa. Ibinalik niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at tumalikod. Pumasok siya sa kanyang silid-aklatan, ang kanlungan niya mula sa mundo at mula sa sarili niyang pamilya. Kinabukasan, sa hapagkainan, napansin niya ang pagbabago. Masigla si Gabriel. May kislap sa mga mata nito na matagal nang nawala. Papa, alam mo ba? Ang mga bituin pala ay mga higanting bola ng apoy na sobrang layo lang kaya parang kumikislap lang. Masayang kwento ng bata. Is that so? Sagot ni Eduardo habang binabasa ang balita sa kanyang tablet. The doctors must be doing a good job. I'll give them a bonus. Nakita niya kung paanong nawala ang nangiti sa mukha ni Gabriel. Ang sigla nito ay unti-unting namatay at napalitan ng pamilyar na lungkot. Muli, nagkamali siya ng sinabi. Muli, itinayo niya ang pader sa pagitan nilang dalawa. Ang katahimikan na bumagsak sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigaw. Kinahapunan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang importanteng video call, marahang kumatok at pumasok si Helena. Nagsignal siya na maghihintay ito. Nang matapos ang tawag, lumapit si Helena. Ang mukha ay nagpapakita ng propesyonal na pag-aalala. Sir, pasensya na po sa abala. Panimula nito. May napapansin lang po ako. Kay Maria. Tumaas ang kilay ni Eduardo. What about her? Hindi po sa naninira ako, sir. Alam niyo naman po na ang kapakanan lang ni Sir Gabriel ang iniisip ko. Maingat na sabi ni Helena. Pero tila masyado po siyang nagiging malapit kay Sir Gabriel. Higit pa po sa trabaho niya bilang tagalinis. Palagi po siyang nasa silid ng bata. Ikinumpas ni Eduardo ang kamay. Iwinala ang sinabi nito. She's just doing her job. Gabriel likes her. Hayaan mo na. Opo, sir. Sinasabi ko lang po ito dahil nag-aalala ako. Baka kung ano ang pinagsasabi niya sa bata. Alam niyo na po, mahirap magtiwala ngayon. Hindi na sumagot si Eduardo. Senyales na tapos na ang usapan. Ngunit nang makaalis si Helena, isang maliit na buto ng pagdududa ang naiwan sa kanyang isipan. Sa kanyang silid, binuksan ni Helena ang kanyang cellphone na konektado sa security system ng mansyon. Sinuri niya ang mga kuha ng kamera sa pasilyo. Walang kakaiba. Laging bukas ang pinto ng silid ni Gabriel kapag nandoon si Maria. Maingat ang babae. Pero hindi tanga si Helena. Alam niyang may tinatago ang mga ito. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa silid, naghahanap ng ideya. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi na napapansing bagay sa ibabaw ng bookshelf
Sa tapat ng kama ni Gabriel, isang mamahaling digital clock na may kasamang kamera, isang lumang regalo sa kaarawan ng bata na nakalimutan na ng lahat. Kinuha niya ang kanyang laptop. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-type, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Nakuha niya ang access. Sa screen ng kanyang cellphone, lumabas ang isang malinaw na video feed. Kitang-kita ang buong silid ni Gabriel mula sa isang perpektong anggulo. Nakatitig siya sa live feed, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Ngayon, kailangan niya na lang maghintay. Maghintay para sa perpektong pagkakataon para sirain si Marie. May mga matang nakamasid. Nararamdaman yun ni Maria sa bawat kilos niya. Kapag nagpupunas siya ng pasilyo, nararamdaman niya ang malamig na titig ni Helena sa kanyang likuran, parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kapag lumalabas siya mula sa silid ni Gabriel, laging nandoon si Helena sa di kalayuan, nagkukunwaring may inaayos. Ang takot ay isang pamilyar na bisita para kay Maria. Ngunit ngayon, mas matindi ito. Bawat araw, mas lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Dahil hindi na lang ito simpleng trabaho. Ang sikreto nila ni Gabriel ay isang maliit na kandila ng pag-asa sa madilim na mansyon at natatakot siyang anumang oras ay darating si Helena para hipan ito at patayin. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga unan sa sala, bigla siyang nilamon ng isang alaala. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Nasa loob siya ng isang mas malaki at mas marangyang bahay. Isang babaeng nakasuot ng seda, ang galit na nakaturo sa kanya. Sinungaling! Pinalala mo ang anak ko. Look at him! Hindi pa rin siya makalakad. All your promises, all our money, wasted. Ma'am, kailangan lang po ng pasensya. Ang proseso po ay, wala akong pakialam sa proseso mo. I will have your license revoked. Sisirain ko ang pangalan mo. Hinding-hindi ka na makakapag-practice ulit. Napapikit si Maria. Ang hawak niya sa unan ay humigpit. Ang sakit ng mga salitang yon ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi naghihilom. Iyon ang dahilan kung bakit siya napunta rito, kung bakit ang kanyang mga kamay na sanay sa pag-aalaga ay ngayon naglilinis na lang ng alikabok. Maria, ayos ka lang? Nagulat siya sa boses ni Gabriel. Hindi niya namalayan na nakalapit na pala ito sa kanya. Oo, Gabriel. May naalala lang. Pilit niyang nangiti. Si Ate Maria. Parang ang lalim ng iniisip. Tumingin siya sa bata, sa mga mata nitong puno ng tiwala, at biglang naglaho ang lahat ng multo ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay si Gabriel. Handa ka na ba para sa laro natin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sigla. Tumango si Gabriel, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa loob ng silid, naglatag si Maria ng isang makapal na kumot sa sahig. Maingat niyang inalalayan si Gabriel mula sa wheelchair papunta sa sahig. Bahagi na ito ng kanilang sikretong laro. Ang palakasin, hindi lang ang kanyang mga binti, kundi pati ang kanyang mga braso at katawan. Okay, champion. Subukan nating tumayo gamit ang suporta ng kama, sabi ni Maria. Ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Hinawakan ni Gabriel ang gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga braso. Nag-concentrate siya. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Itinulak niya ang kanyang sarili gamit ang lakas ng kanyang mga braso at dahan-dahan, ang kanyang mga paa ay tumapak sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nakaunat. Nakatayo siya. Kahit nanginginig, kahit nakahawak sa kama, kahit panandalian lang, nakatayo siya. Ate Maria? Bulong ni Gabriel hindi makapaniwala. Ang mga mata niya ay nanlalaki, nakatingin sa sarili niyang mga paa na parang ngayon lang niya ito nakita. Nakatayo ako.
Oo, Gabriel, ang galing mo! Sagot ni Maria. Ang puso niya ay umaapaw sa tuwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumalon. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. At pagkatapos, nagsimulang manghina ang kanyang mga tuhod. Nawalan siya ng balanse. Ate, mabilis pa sa 4:00, sumugod si Maria. Sinalo niya si Gabriel bago pa ito bumagsak sa sahig. Pareho silang napaupo. Parehong habol ang hininga. Ngunit sa halip na takot, isang malakas na tawanan ang kumawala sa kanila. Isang tawa ng purong tagumpay. Sa kanyang silid, nakatutok si Helena. Sa screen ng kanyang cellphone, nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagtayo ni Gabriel. Nakita niya ang pagbagsak nito. Ngumisi siya. Perpekto. Gamit ang isang simpleng video editing app, sinimulan niya ang kanyang obra maestra. Kinuha niya ang eksena kung saan nawalan ng balanse si Gabriel. Pinalitan niya ng slow motion. Dinagdagan niya ng isang dramatic na filter. Tinanggal niya ang audio ng kanilang tawanan. Pagkatapos, kinuha niya ang reaksyon ni Maria, ang mabilis na pagsugod nito, at pinutol ito sa paraang magmumukhang tinulak niya ang bata. Sa halip na saluhin, ini-rewind niya ang maikling video clip ng paulit-ulit. Ang pagbagsak ni Gabriel, ang panunulak ni Maria, ang mukha ni Maria na puno ng gulat. Isang perpektong kasinungalingan na gawa sa mga piraso ng katotohanan. Ngumiti si Helena, isang malamig at kalkuladong kanang ngiti. Hawak na niya ang sandata. Kailangan na lang niya hintayin ang tamang sandali para iputok ito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid-aklatan. Ang mabigat na glass paperweight ay tumama sa pader. Nag-iwan ng maliit na marka bago bumagsak sa makapal na carpet. Hindi nito nabasag ang salamin, ngunit nabasag nito ang nakakabinging katahimikan sa loob ng opisina ni Eduardo. Incompetence. Bulong niya sa sarili. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Kakatapos lang ng tawag. Isang multimillion deal na ilang buwan niyang pinaghirapan ay biglang bumagsak. Lahat dahil sa pagkakamali ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Ang pakiramdam na yon. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Pamilyar ito. Ito ang naramdaman niya noong araw na yon. Ang tunog ng mga gulong na dumudulas sa basang kalsada. Ang sigaw ni Isabela. Ang nakakabinging katahimikan pagkatapos. Ang pakiramdam ng pagiging inutil habang tinitingnan niya ang duguan niyang asawa at ang hindi gumagalaw na katawan ng kanyang anak. Pumikit siya ng mariin. Pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Ngunit tulad ng lason, kumakalat ito. Hinahalo ang kabiguan ng kasalukuyan sa pait ng nakaraan. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Sir? Si Helena. Pumasok ito ng dahan-dahan. Ang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong timpla ng pag-aalala at pag-aatubili. What is it? I'm busy. Malamig na sabi ni Eduardo. Hindi man lang ito tinitingnan. Sir, pasensya na po sa abala. Alam ko pong masama ang timing ko. Pero may kinalaman po ito kay Sir Gabriel. Sabi nito, ang boses ay maingat na pinili. Ang pangalan ng kanyang anak ay sapat na para makuha ang buong atensyon niya. Tumingin siya kay Helena. Anoong tungkol sa kanya? Naglakad palapit si Helena. Ang cellphone ay hawak sa nanginginig na kamay. Sir, ayoko po sanang maniwala noong una. Matagal ko po itong pinag-isipan. Pero bilang nag-aalala sa kapakanan ni Sir Gabriel, kailangan niyo po itong makita. Iniabot nito ang cellphone. Sumimangot si Eduardo at kinuha ito. Sa screen, nakita niya ang silid ng kanyang anak. Isang video. Pinindot niya ang play. Ang video ay maikli lang at tila putol-putol. Gumagalaw sa slow motion. Nakita niya si Gabriel nakatayo. Isang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit pagkatapos ay ang pagbagsak nito. At nandoon si Maria.
Ang kamay ni Maria, nakahawak kay Gabriel at sa anggulo ng kamera, sa paggalaw na pinabagal, tila itinutulak nito ang bata. Paulit-ulit na pinanood ni Eduardo ang clip, ang bagsak, ang kamay ni Maria, ang ekspresyon sa mukha ng babae, hindi pagsalo, kundi pagkagulat na may halong, inis, may audio. Isang mahinang ungol mula kay Gabriel na dahil sa pagka-distort ay parang isang daing ng sakit. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila naubos. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila naubos. Isang lason ang unti-unting kumalat sa kanyang mga ugat. Isang lason na gawa sa pinaghalong galit at kasalanan. Galit para kay Maria, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng sarili niyang pamamahay. At kasalanan. Kasalanan dahil muli, nabigo niyang protektahan ang kanyang anak. Nag-echo sa kanyang isipan ang mga salita ni Helena. Masyado po siyang nagiging malapit. Baka kung ano ang pinagsasabi niya sa bata. Pinagwalang bahala niya ito. Tinawag niya itong simpleng pag-aalala. At ngayon, heto ang ebidensya, isang katibayan ng kanyang sariling kapabayaan. Ang bawat segundong pinanood niya ang video ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang ungol ni Gabriel, ang pagbagsak, ang kamay ni Maria. Ilang beses na kaya itong nangyari? Ilang beses nang nasaktan ang anak niya sa likod niya, masyadong takot para magsumbong. Ang deal na bumagsak kanina ay biglang naging walang kwenta. Ang pera, ang kumpanya, ang lahat ng bagay na pinagkakaabalahan niya. Para lang makalimot ay naglaho. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang mukha ng kanyang anak sa video. Walang kalaban-laban. Pinaglaruan. Niloko. Ang kalmadong maskara ni Eduardo Montero ay nabasag. Ang CEO na laging kontrolado ang lahat ay nawala. Ang lumabas ay isang ama na nasasaktan. Isang ama na nagngingit-ngit sa galit. Ibinalik niya ang cellphone kay Helena. Ang kanyang mga kamay ay naninigas. Hindi niya na kailangan pang magsalita. Nakita ni Helena ang nagbabagang apoy sa kanyang mga mata. Tumayo siya, ang kanyang silya ay marahas na tumama sa pader. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng paghihiganti. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng galit na matagal na niyang kinimkim ay natagpuan na ang target nito. At ang target na yon ay si Maria. Nasaan sila ngayon? Ang boses niya ay hindi isang tanong, kundi isang kulog. Isang sigaw na puno ng sakit at bagsik na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na mansyon. Ang tawanan nila ni Gabriel ay hindi paganap na humuhupa nang bumukas ang pinto ng malakas. Hindi ito ang karaniwang pagbukas. Ito ay isang marahas na dagok na nagpayanig sa pader at sa puso ni Maria. Nakatayo roon si Eduardo Montero, ngunit hindi ito ang Sir Eduardo na kilala niya, ang malungkot at malamig na amo. Ang nakatayo sa harap nila ay parang isang bagyo. Ang mga mata ay nag-aalab sa galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Bago pa man makapagsalita si Maria o si Gabriel, humakbang ito papasok at isang kamay na bakal ang dumaklot sa braso ni Maria. Mahinang daing niya, hindi sa sakit, kundi sa gulat. "Papa?" Sigaw ni Gabriel mula sa sahig. Hindi pinansin ni Eduardo ang anak. Kinaladkad niya si Maria palabas ng silid, pababa sa pasilyo, patungo sa malawak na sala. Bawat hakbang ni Maria ay isang pagkadapa. Bawat paghila sa kanya ay isang dagok sa kanyang dignidad. Sa gitna ng sala, marahas siyang binitiwan ni Eduardo. Halos mawalan siya ng balanse. At doon, sa ilalim ng maningning na chandelier, sa harap ni Gabriel na ngayon ay papalapit na gamit ang kanyang wheelchair, at sa harap ni Helena na tahimik na nakatayo sa isang sulok na may hindi mabakas na ekspresyon, nagsimula ang paghuhukom. Oportunista, unang salita ni Eduardo. Ang bawat pantig ay tila isang matulis na bato.
mapagpanggap. Akala ko ba tagalinis ka lang? Ano itong ginagawa mo sa anak ko? Nanginginig ang mga labi ni Maria. Ang mga salita ay tila ayaw lumabas sa kanyang bibig. Sir, hindi po, hindi po totoo yan. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo siya pinaglalaruan. Kung paano mo siya sinasaktan kapag nakatalikod ako. Ang mga salita ay tumama kay Maria na parang sampal. Saktan? Si Gabriel? Ang batang itinuring na niyang parang kapatid? Hindi po, sir. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sir, tinutulungan ko lang po siya. Tinutulungan ko po siyang magpalakas. Magpalakas? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Eduardo. Sa tingin mo ganun ako katanga? Sa tingin mo maloloko mo ako? Isang hamak na tagalinis na walang alam, magpapanggap na therapist? Para saan? Para makakuha ng simpatya? Para makahingi ng dagdag na pera? Papa, wag. Umiiyak na sigaw ni Gabriel mula sa kanyang wheelchair. Totoo ang sinasabi ni Ate Maria. Papa, tumayo ako kanina. Nakatayo ako. Ngunit ang mga salita ng bata ay parang hangin lang kay Eduardo, na ngayon ay nabubulagan na ng galit. Tumahimik ka, Gabriel. Nilason na niya ang isip mo. Bumaling siya ulit kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Dumukot siya sa kanyang wallet, kumuha ng isang makapal na bungkos ng pera at ibinato ito sa sahig. Sa paanan ni Maria, ang mga papel na pera ay nagkalat sa makintab na sahig, isang insulto sa kanyang pagkatao. Ayan, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang bagsik. Ayan ang gusto mo, di ba? Pera, kunin mo yan at umalis ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo kahit kailan. Napayo ko si Maria. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa mga akusasyon, kundi dahil sa sakit at kawalan ng katarungan. Ang lahat ng kanyang mabuting intensyon, ang lahat ng pag-asang binuo nila ni Gabriel, ay winasak sa isang iglap, batay sa isang kasinungalingan. Hindi niya pinulot ang pera. Tumingin siya kay Eduardo, isang huling pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Sir, maniwala po kayo. Umalis ka na. Ang huling sigaw ni Eduardo ay pinal at walang awa. Walang nagawa si Maria. Tinalikuran niya ang lahat. Ang nag-aapoy na mga mata ni Eduardo. Ang umiiyak na si Gabriel, ang tahimik na tagumpay sa mukha ni Helena. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng pinto ng mansyon. Kasabay ng pagbukas niya ng pinto ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikidalamhati sa kanya ang langit. Habang naglalakad siya palayo sa maningning na liwanag ng mansyon, papalubog sa madilim at basang gabi, narinig niya ang isang huling, desperadong sigaw mula sa loob. Ang sigaw na dudurog sa puso ni Eduardo at magiging simula ng kanyang mahabang pagsisisi. Ayoko na sayo. Sinungaling ka. Ang ulan ay tumila, ngunit ang bagyo sa loob ng mansyon ay nagsisimula pa lamang. Isang nakakabininging katahimikan ang bumalot sa bawat sulok ng bahay. Isang katahimikan na mas malakas pa sa sigaw, mas mabigat pa sa kahit anong pader. Ito ang katahimikan ng isang nasirang tiwala. Inaasahan ni Eduardo na pagkatapos ng kanyang pagsabog, mararamdaman niya ang kahit konting kapayapaan o kahit man lang ang pakiramdam ng pagiging tama. Ngunit wala. Ang tanging nararamdaman niya ay isang lumalawak na espasyo sa kanyang dibdib. Isang butas na hindi kayang punan ng yaman o kapangyarihan. Sa hapagkainan, ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay tila isang disyerto. 3 upuan, isa para sa kanya, isa para kay Gabriel, at ang isa, sa dulo, ay laging bakante. Ang upuan ni Isabela, isang permanenteng paalala ng kanyang pagkukulang. Ang tanging maririnig
ay ang mahinang tunog ng kanyang kubyertos laban sa plato. Si Gabriel ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ginagalaw ang pagkain nito. Ang paborito pa naman niyang adobo na niluto ni Helena. Gabriel, sinubukan ni Eduardo na basagin ng yelo. Kumain ka na. Hindi lumingon ang bata. Anak, I'm talking to you. Dahan-dahang lumingon si Gabriel. Walang galit sa mga mata nito, walang pagkasuklam. Ang nakita ni Eduardo ay isang bagay na mas masakit pa roon. Kawalang pakialam. Tila ba isa na lang siyang estranghero. Tumalikod muli ang bata at ipinagpatuloy ang pagtingin sa kawalan. Hindi na muling nagsalita si Eduardo. Tinapos niya ang kanyang pagkain sa gitna ng bigat ng katahimikan na yon. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Naglakad-lakad siya sa pasilyo at napahinto sa tapat ng silid ni Gabriel. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob. Doon, sa liwanag ng maliit na lamp, nakita niya ang kanyang anak. Hindi ito natutulog. Nakaupo ito sa kanyang kama at yakap-yakap nito ang isang maliit at maruming stress ball, ang bolang iniwan ni Maria. At si Gabriel ay tahimik na umiiyak. Mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mga hikbing pinipigilan para walang makarinig. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Eduardo. Para siyang sinaksak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya kay Maria ay nagsimulang maglaho at napalitan ng isang nakakatakot na pagdududa. Pumasok siya sa kanyang silid-aklatan at umupo sa dilim. Tumingin siya sa larawan ni Isabela na maingat niyang inayos muli kanina. Anong gagawin ko, Isa? Bulong niya sa hangin. Sinubukan kong protektahan siya. Ginawa ko ba ang tama? Ang ngiti sa larawan ay hindi sumagot. Tila ba hinuhusgahan siya nito. Kumatok si Helena sa pinto at pumasok na may dalang isang tasa ng tsa. Sir, baka po makatulong ito para makalma kayo. Tumingin si Eduardo sa kanya. Ang mukha na kanina lang ay nagpakita ng pekeng pag-aalala ay ngayon, para sa kanya, ay mukhang maskara ng isang oportunista. Ang kanyang presensya, sa halip na makatulong, ay nagdulot ng iritasyon. Leave it, malamig niyang sabi. At iwanan mo na rin akong mag-isa. Nagulat si Helena sa tono niya, ngunit mabilis itong yumuko at umalis. Sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng isang hindi mapakaling pagtulog, isang tunog ang gumising kay Eduardo. Isang malakas na kalabog. Sinundan ito ng isang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at pagkabigo. Ah! Napabalikwas si Eduardo mula sa kanyang kama. Ang puso niya ay kumakaripas. Tumakbo siya, hindi papunta sa kung saan, kundi papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Papunta sa silid ni Gabriel, itinulak niya ang pinto. Ang nakita niya ay isang eksenang habang buhay niyang dadalhin. Ang wheelchair ay nakatumba. At sa sahig, sa tabi nito, nakahandusay si Gabriel, umiiyak, pilit na inaabot ang gilid ng kama para muling tumayo. Ngunit wala siyang lakas. Sinusubukan niyang mag-isa. Sinusubukan niyang gawin ang mga ehersisyong itinuro sa kanya ni Maria. At nabigo siya. Lumuhod si Eduardo sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang isip ay blanko, sa gulat at takot. Gabriel! Anong nangyari? Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang muka ay basang-basa ng luha at pawis. Ang mga mata nito ay puno ng sakit na hindi lang pisikal. Gusto ko si Ate Maria. Humikbi ang bata. Ang bawat salita ay isang akusasyon na tumatagos sa kaluluwa ni Eduardo. Gusto ko si Ate Maria. Ang screen ay nagpakita ng isang malinaw at hindi putol-putol na video. Kumpleto ang audio. Sa una, pamilyar ang eksena. Si Maria na naglalatag ng kumot. Ang pag-alalay niya kay Gabriel, pero may audio. Malinaw ang audio. Okay, champion. Subukan nating tumayo gamit ang suporta ng kama. Ang boses ni Maria, puno ng paghihikayat,
puno ng pag-aalaga. Walang bahid ng pagkainis o galit. Pinanood niya, hindi kumukurap, habang ang buong eksena ay naglalahad sa harap niya. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Gabriel. Nakita niya ang hirap, ang pag-igting ng kalamnan. At pagkatapos, ang tagumpay, ang kanyang anak, nakatayo. Mag-isa. Isang hininga ang kumawala sa bibig ni Eduardo. Isang hininga na hindi niya namalayang pinipigilan niya. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Nakatayo si Gabriel. Ang kanyang anak ay nakatayo. At pagkatapos, ang pagbagsak. Ngunit sa video na ito, malinaw ang lahat. Nakita niya kung paanong si Maria, na may bilis at liksi, ay sumugod hindi para manulak, kundi para saluhin ang bata. Ang marahas na paghila ay isang maingat na pag-aalalay, at ang ungol, hindi iyon daing ng sakit. Sinundan iyon ng isang malakas at masayang tawanan. Ang tawa ni Gabriel at ang tawa ni Maria. Ang tawa ng dalawang taong nagsasalo sa isang matamis na tagumpay. Muli, pinanood ni Eduardo ang video, ang totoong video. At sa bawat pag-ulit, ang init ng galit na naramdaman niya kay Maria ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matinding puot. Puot para sa taong nagmanipula sa kanya. At higit sa lahat, puot para sa sarili niya. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Mali siya. Nagkamali siya ng malaki. Hindi lang niya pinalayas ang isang inosenteng tao. Pinatay niya ang apoy ng pag-asa sa mga mata ng kanyang anak. Dahil sa kanyang pagkabulag, dahil sa pagmamadali niyang maniwala sa pinakamalalang bersyon ng kwento, dahil lang sa mas madali iyon kaysa harapin ang katotohanang walang kinalaman ng pera sa paggaling ni Gabriel. Tumingin siya sa screen, sa mukha ni Maria na puno ng kabaitan, at pagkatapos ay tumingin siya sa pinto ng kanyang silid-aklatan. Kailangan niyang hanapin si Helena. Ngayon na, 3:00 ng madaling araw, ang mansyon ay nabalot ng tensyon. Pinatawag ni Eduardo si Helena sa kanyang opisina. Pumasok si Helena, naguguluhan, may ngiti pa rin sa labi, na mukhang handang makipagsabayan sa kahit anong problema. "Sir, may problema po ba?" tanong niya, nagkukunwaring inosente. "Kung tungkol po kay Maria yan, huwag na po kayong mag-alala. Maghahanap na po ako ng kapalit niya, mas mapagkakatiwalaan." "Tumahimik ka, Helena," malamig na utos ni Eduardo. Ang boses niya ay kalmado, mas kalmado kaysa sa boses niya noong sumigaw siya kay Maria. At ang kalmadong yun ay mas nakakatakot. Itinuro niya ang upuan. Umupo si Helena, nanginginig. Binuksan ni Eduardo ang computer. Hindi niya na kailangan ng drama. Ang kailangan lang niya ay katotohanan. Ang video na ipinakita mo sa akin nung isang araw, sabi ni Eduardo, habang lumalabas ang 2 video sa screen magkatabi. "Ito ang clip mo." Pagkatapos ay itinuro niya ang pangalawa. At ito naman ang raw, unedited footage mula sa camera ng digital clock na binigay ko kay Gabriel nung birthday niya na hindi mo alam na konektado sa main server. Nagsimulang manlamig ang mukha ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang 2 video. "Sir, nagkakamali po kayo. Huwag kang magsinungaling," putol ni Eduardo. "Alam kong desperado ka. Alam kong gusto mo ang posisyon na ito. Ngunit ang gumamit ng isang bata na may kapansanan, ang sirain ang pag-asa ng anak ko, at ang siraan ang isang inosenteng tao para lang sa pansarili mong ambisyon. Iyan ay hindi mapapatawad." Nagsimulang humikbi si Helena. "Sir, I'm sorry. Ginawa ko lang po iyon. Dahil mahal ko kayo, sir. Mas deserving po ako kaysa sa kanya, sir. Hindi niya alam ang pamamalakad sa bahay na ito." Tumingin si Eduardo sa kanya. Walang awa. Ang bahay na ito ay matagal nang hindi tinatawag na tahanan. Ito ay isang malamig na kahon na puno ng kasalanan. At sa loob ng ilang araw, ang tanging ilaw na sumikat sa kahon na ito ay sinubukan mong patayin. Iyon ang pagkakamali mo, Helena.
Kinuha niya ang telepono. Security, dalhin niyo rito ang 2 gwardya. Ngayon na. Nang dalhin si Helena palayo, hindi man lang siya lumingon ni Eduardo. Ang kanyang isip ay nakatuon na sa isang bagay. Maria, kinuha niya ang address book ng mga dating empleyado. Matapos ang ilang tawag, nalaman niya ang huling address ni Maria. Isang boarding house sa Maynila. Mabilis siyang nagmaneho patungo roon. Pagdating niya, ang may-ari ng boarding house ay umiling. Ay, umalis na po yan. Umalis po kagabi. Nagmamadali. Umuwi na raw po sa probinsya nila, sa San Pablo, Laguna, ata. Napasandal si Eduardo sa kanyang kotse. Ang ulan ay tumila na, ngunit pakiramdam niya ay siya naman ang binabagyo. Huli na siya. Muli, huli na siya. Ang tanging clue niya. San Pablo, Laguna. Ang simoy ng hangin sa San Pablo ay mas sariwa kaysa sa hangin sa Maynila. Ngunit kahit pa nasa piling siya ng kanyang pamilya, hindi pa rin mahanap ni Maria ang kapayapaan. Ang isip niya ay nasa Manila, sa isang batang nakasimangot na may malaking pag-asa sa kanyang mga mata. Sa isang batang muli niyang sinaktan dahil sa kanyang pag-alis. Nasa likod siya ng bahay, nagtitiklop ng mga damit, nang biglang marinig niya ang tunog ng isang mamahaling kotse. Kinilabutan siya. Baka nagpadala si Sir Eduardo ng tao para sundan siya. Baka pinapabayaran pa rin sa kanya ang pagbasag ng picture frame. Lumingon siya at natigilan siya. Nakatayo roon si Eduardo Montero. Ngunit hindi ito ang business suit-clad CEO. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at jeans at halatang galing sa mahabang biyahe. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang mga mata nito ay hindi nagalit. Punong-puno iyon ng pagsisisi at panghihinayang. Lumapit si Eduardo. Tumigil siya sa 1 metro ang layo. Ang kanyang mga kamay ay nasa gilid niya. Maria, mahinang sabi niya. Ang boses niya ay hindi na nanginginig sa galit, kundi sa emosyon. Sir, sagot ni Maria. Ang boses niya ay hindi niya makontrol, bahagyang nanginginig. Ano pong ginagawa niyo rito? Wala na po ako sa trabaho. Wala akong pakialam sa trabaho, sabi ni Eduardo. Tumingin siya sa sahig. Napanood ko ang video, Maria. Ang buo. Ang totoong video. Sa pagkakataong yon, tumingin siya sa mga mata ni Maria. Mali ako, Maria. Nagkamali ako ng sobra. Hindi mo sinaktan ang anak ko. Tinulungan mo siya. At ako. Ako ang sumira sa pag-asa niya dahil sa sarili kong pagkawalang kwenta at pagkabulag. Patawarin mo ako. Ang mga luha ay nag-umpisang dumaloy sa pisngi ni Eduardo. Hindi lang siya humihingi ng tawad. Hinihingi niya ang kapatawaran para sa lahat ng pagkukulang niya bilang isang ama, bilang isang tao. Ang pera na itinapon ko sa'yo, wala iyon. Hindi ko mababayaran ang kabutihan mo. Sir, hindi po ako nagagalit, sabi ni Maria. Napaiyak na rin. Nag-alala lang po ako kay Gabriel. Alam ko, sagot ni Eduardo. Kaya ako narito. May gusto akong itama. Hindi lang ang pagkakamali ko sa'yo, kundi ang pagkakamali ko sa mundo. Umupo siya sa isang kahoy na bangko. Alam ko ang nangyari sa lisensya mo, Maria. Ginamit nila ang pera at kapangyarihan para sirain ka. Ngayon, gagamitin ko ang pera at kapangyarihan ko para itama iyon. Naluha si Maria. Maria, mag-aral kang muli. Kukunin mo ang lisensya mo. Hahanapan kita ng pinakamahusay na abogado. At kapag nakuha mo na, magtatayo tayo ng klinika. Isang physical therapy clinic na ipapangalan kay Isabela, ang asawa ko, para matulungan mo ang maraming Gabriel na tulad ng anak ko. At ikaw ang mamamahala. Ito ay hindi lang isang alok. Ito ay isang pagkakataon para sa kalayaan at isang pagkilala sa halaga niya. Isang paraan para matubos ang kanyang nakaraan. Ilang buwan ang lumipas. Hindi na nagtatago si Eduardo sa kanyang silid-aklatan. Isang araw ng Sabado,
Nasa isang malaking maliwanag na silid si Eduardo. Ito ang Isabela Montero Physical Therapy Clinic. May mga pasyente, may mga bata, may mga ngiti. Si Maria, nakasuot ng puting lab gown at may name tag na may Maria Santos, Licensed Physical Therapist, ay nakangiti, abala sa pag-aalaga sa isang pasyente. Sa isang sulok, nakaupo si Eduardo sa sahig at ginagabayan niya ang kanyang anak. Hawak niya ang mga paa ni Gabriel, hindi na may pag-aalala, kundi may pag-aalaga. Si Gabriel, na ngayon ay mas malakas at mas masaya, ay tumatayo na, naglalakad ng dahan-dahan gamit ang parallel bars. "Papa, kaya ko na!" Masayang sigaw ni Gabriel. Ngumiti si Eduardo. Hindi ang nangiti ng isang may-ari ng kumpanya, kundi ang nangiti ng isang ama. "Galing mo, anak. Sa susunod, maglalaro na tayo ng tag sa labas." Lumapit si Maria. Nilagay ang kamay sa balikat ni Eduardo. "Alam mo, sir, mas malakas kayo sa akin." "Ako?" "Opo, dahil kinaharap niyo ang pagkakamali niyo. At iyon ang pinakamahirap na exercise. Salamat." Tumango si Eduardo. "Salamat, Maria. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay ang pagiging present. Kaya nagtatayo ako ng isang foundation, ang Pag-asa ni Gabriel, para sa mga pamilyang hindi kayang magbayad para sa physical therapy. Dahil minsan, ang pagtulong ay mas makakapagpagaling sa'yo kaysa sa taong tinutulungan mo." Tumingin siya kay Maria. Nagtama ang kanilang mga mata, puno ng paggalang at pag-ibig na ipinanganak mula sa pagpapatawad at pagtutulungan. Ang koneksyon na yon ay mas matibay kaysa sa anumang pader na kayang itayo ng kasalanan. Ang mansyon ni Eduardo ay mananatiling malaki, ngunit ngayon, ito ay puno na ng init. Ang pamilya Montero ay hindi lang gumaling, nahanap nila ang kanilang layunin.